Good day everyone, I'm German Galapena from 2.3 and now I will talk about the issue na kinaharap ngayon ng Pilipinas or the issue that I've been chosen is the Philippines human rights crisis, exposing the truth behind extrajudicial killings and dread tagging. Well, the Philippines, a country known for its vibrant culture and resilient people, is facing a grave human rights crisis. Extrajudicial killings and tagging na tinatawag ng red tag have become rampant, leaving countless individuals and families traumatized and seeking justice. Today, we'll explore the complicities of this issue and the devastating impact it has on the Filipino people. So now let's proceed to the reality of extrajudicial killings. Ang mga extrajudicial killings o tinatawag nating EJK ay ito ay tumutukoy sa mga labag na batas o sadyang pagpatay to the individual or for each of us, ganon. Kadalasan ng mga ahente kasi ng estado ay walang angkop na proseso sa pangangasiwa ng judicial. So yung Pilipinas, naging problema ang EJK until now, particularly the context of war on drugs. Ayon based sa mga ulat, libu-libong tao ang umatay o napatay sa mga operasyon ng pulisya kung saan marami pa ang nasugatan o naapektuhan. O sa mga epekto naman ng mga paglabag sa mga kakarapatang pantao sa Pilipinas ay napakalawak na nakakapekto sa ibang mga groups or sa mga natatanging paraan. Kasi ang mga mamahayag, halimbawa yung mga naharap sa malaking panganib sa kanilang hanay o sa trabaho, na there's a lot of dead na na dahilan na ang pagharas sa kanilang ibang tao, ganun. Kasi yung mga activity or sa mga pagtanggol ng mga karapatang pantao ay tinatarget din kadalasan na harap sa mga gawang kaso o sa pilitang pagkawala, yung mga fake news, ganyan. Kasi yung ang mga katutubong komunidad kasi natin ay namahina rin sa pang-aabuso sa karapatang pantao, kabilang mga sa pilitang pagkawala at extrajudicial killings. So sa mga yan, napaka-unfair para sa atin, lalo na sa mga mahina yung mga karapatang pantao. So dahil sa mga epekto na yon, ang red tagging kasi o ang pag-label sa mga individual bilang komunista o terorist na without evidence ay nagiging isang nakakamatay na gawain sa Pilipinas. Sobrang laking pahamak para sa atin yon, lalo na pag wala talaga ebidensya. Dahil ang mga ito ay kadalasang ginagamit upang patahimikin ang mga kritiko at mga namamahayag na ginagawa silang vulnerable na panliligalig at ginagawa itong pagbabanta at magiging yung mga karahasan. Ang red tagging kasi ay kinodena na ng mga grupo ng karapatang pantao at mga international actor na kinikilala ang potensyal nito na palakihin ang karahasan at pahinain ang demokrasya democracy. So dun pa lang, sobrang hirap harapin ng mga tao ang extrajudicial killings dahil most of us may mahinang karapatan pantao. So now, this is my short reaction for that issue. Kasi ang krisis kasi sa karapatang pantao sa Pilipinas ay isang komplikadong issue na nangangailangan ng agarang attention or action natin. We have a right to face that. So, kailangan din natin ng mabilisang aksyon para bilang isang tao. Dapat nating panagutin ang ating mga pinuno sa kanilang mga aksyon at igiit ang hustisya para sa mga biktima na pang-abuso sa karapatang pantao. Sobrang nahihirapan tayo mga ganyan. So, kailangan talaga natin mag-voice out kung ano yung karapatan natin. Dahil, para sa ating mga tao, as a human being, we have our own differences. Kailangan natin ng sariling kagustuhan o mga karapatan natin sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa isyong ito at pagpapalakas ng boses ng mga apektado. So maaari tayo magtrabaho tungo sa isang mas makatarungan at pantay na lipunan. So dahil dun pa lang, medyo mahirapan tayo kasi nowadays wala talagang mga trabaho na parang may pantay na lipunan or mga policies ganon. Kasi
So now, para sa akin, panahon na talaga para magbago. Or panahon ng pagbabago. Dahil sama-sama tayong manindigan at igiit na igalang at protektahan ng ating mga karapatang pantao. So, ayun lang po, ayun lang po ang aking issue po. So, kung para po sa akin, kailangan po talaga natin matutunan or kailangan natin mag-voice out as a human being. Kaya, ayun po. Thank you.